Mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Mga nilalang ng dilim dito sa May isang lalaking nagngangalang Don Ernesto. Isang retiradong propesor na kilalang kilala sa larangan ng kasaysayan at archaeology. Sa kanyang pagtanda, pinili niyang manirahan sa isang lumang bahay sa Baguio, malayo sa lungsod at sa ingay ng mundo. Dito niya pinagpatuloy ang kanyang hilig, ang pagkolekta ng mga antigong bagay mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Bawat piraso ng kanyang koleksyon, isang lumang salamin mula sa Espanya, isang kahoy na imahe ng santo mula pa noong 1800s, mga bulol na galing pa sa Cordillera, isang lumang orasan mula sa panahon ng mga Amerikano. Lahat ng ito ay may kani-kaniyang kasaysayan. Ngunit may isang bagay na hindi pa alam si Don Ernesto. Ang bawat antigong iyon ay may kasama. Una, maliit na bagay lamang ang kanyang napapansin. Nawawala ang kanyang mga susi. Lumilipat ang mga gamit kahit hindi niya inilipat. At kung minsan, may naririnig siyang mahinang pagbulong mula sa sulok ng kanyang silid. Inakala niyang epekto lamang ito ng kanyang katandaan. Ngunit isang gabi, habang pinupunasan niya ang isang lumang aparador na nakuha niya mula sa isang lumang bahay sa Bigan, may naramdaman siyang malamig na hangin sa kanyang batok. Paglingon niya, walang tao. Ngunit nang tumingin siya sa salamin ng aparador, may nakita siyang refleksyon ng isang babaeng nakaputing bestida, duguan ng mata at tila galit na galit ng muka. Napaurong siya. Nang humarap siya, wala na ang babae. Akala niya'y guni-guni lamang. Ngunit simula noon, gabi-gabi na siyang binabangungot. Sa kanyang panaginip, dinadalaw siya ng iba't ibang nilalang. Isang sundalong Kastila na may saksak sa tiyan. Isang batang umiiyak habang duguan ang kamay. At isang matandang lalaking walang ulo. Nagpasaklolo si Don Ernesto sa kanyang kaibigang pari upang basbasan ang kanyang bahay. Ngunit kahit paulit-ulit ang pagbabasbas, mas lalong lumalala ang pangyayari. Ang mga espiritu hindi basta lang nagpaparamdam. Nagsimula na rin silang makipag-uusap. Isang magnanakaw, sabi ng espiritu sa kanyang panaginip. Kinuha mo ang aming alaala,
ang aming katahimikan. Nagsimula nang mawala ng katinoan si Don Ernesto. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Palagi siyang gising sa gabi, nakikipag-usap sa kanyang mga koleksyon. Hanggang isang araw, nawala na lang siya bigla. Wala nang nakakita sa kanya. Nung pasukin ng mga otoridad ng kanyang bahay, pumungad sa kanila ang isang nakakilabot na tanawin. Sa gitna ng sala, sa tabi ng kanyang koleksyon, may nakaupong bangkay. Patay na si Don Ernesto. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakadilat. Nakatitig sa isang antigong salamin. Sa salamin, malinaw na makikita ang mga aninong nakatayo sa likod niya. Mga espiritong tila nagbubunyi. Mula noon, isinumpa na ang bahay ni Don Ernesto. Ang sino mang sumubok kumuha ng kahit isang piraso ng koleksyon niya ay tinatamaan ng matinding kamalasan, sakit, pagkabaliw, at minsan ay kamatayan. At ngayon, ang mga koleksyon ay nananatiling buo, kinukubkob ng katahimikan at kadiliman, sapagkat ang bawat bagay doon ay may taglay na kaluluwa. Hindi lang basta kolektor si Don Ernesto, isa siyang tagapag-ingat ng mga multong iniwang ligaw ng kasaysayan. Ayon sa mga sabi-sabi at kwentong kumakalat sa mga lokal ng Baguio, nakatayo pa rin daw ang lumang bahay ni Don Ernesto. Tila walang gustong lumapit, lalong-lalo na kapag dapit hapon na. Matatagpuan ito sa may gilid ng isang masukal na daan, malapit sa isang abandonadong tulay. Balot ng mga gumagapang na halaman ang labas ng bahay, at ang mga bintana'y laging nakapinid. Pero ang pinaka nakakatakot daw, kahit wala nang nakatira roon, may mga nakakita pa rin ng mga aninong dumudungaw sa bintana. O di kaya'y may ilaw na bigla na lang bubukas sa kalagitnaan ng gabi. Ayon sa mga naglakas loob lumapit, ramdam na ramdam mo raw ang bigat ng hangin sa paligid ng bahay. Ang ilan ay nagsabing parang may mga matang nakatingin sa kanila mula sa dilim. Isang grupo ng estudyante ang nagtangkang mag-ghost hunting doon isang gabi. Hindi na sila bumalik. Dalawa sa kanila ang na-ospital matapos magkaroon ng matinding lagnat at pagkabalisa. Isa ay bigla naging tulala, paulit-ulit na sinasabi, "Nakikita ko siya, hindi siya nag-iisa, marami sila." Hanggang ngayon,
Ang bahay ni Don Ernesto ay itinuturing na isa sa pinakamahiwagang lugar sa Baguio na hindi basta-basta pinupuntahan. Pinaniniwalaan ng ilan na bantay ng mga espiritu ang bahay hindi para takutin, kundi upang bantayan ang mga gamit na minsan nilang inari. At si Don Ernesto daw, kahit patay na, ay naroroon pa rin. Isang kaluluwang kolektor na patuloy na binabantayan ang kanyang koleksyon sa kabilang buhay.